guys! Tara, samahan niyo kami maglakwatsa. Nandito nga pala kami sa Nueva Ecija. And of course, we'll check muna tayo. Grabe ang init ngayon. Kaya sa mga lumalabas dyan, laging mag-cover and drink your water. Eto nga pala ang aking dakilang driver. Sa kaka-stroll niya sa FB, dami niyang nakitang iba't ibang uri ng water. Kaya naman napasambit na lang siya, tara mag-swimming tayo over there. Naku, hindi ko na malayan. Nandito na pala kami sa syudad ng Palayan. At syempre, dahil oras na rin dyan, ay naghanap muna kami ng makakainan. Ayan, na-serve ng aming foods dyan. Pork bistek kay pepperons at sarsyadong maya-maya naman sa dakilang OBR nyo. Right after nga namin kumain ay lumarga na kami. Then, konting kembot lang ay nasa Laur na kami. Nakaka-amaze nga dahil sa lahat ng dinaanan namin na lugar, itong lugar ng Laur ang napansin kong malinis ang daan. Wala ka talaga makikitang kalat. Natatawa nga ako dyan dahil napagkamalan kong mansyon ng munisipyo ng Laur. Grabe, ang ganda. Sobrang linis kasi. At sa mga punto nga na ito, ay naghahanap na lang kami na mapagbibilhan namin ng snacks. Buti na lang may nadaanan pa kami 7-Eleven. And nandito na kami sa may Gabaldon. Mula sa tulay na ito ay siguro mga nasa 10 minutes bago kami makarating sa pupuntahan namin. Dahil ang talagang target namin ay sa may barangay Kalabasa. Maganda sana dito kaso kung napaaga-aga kami, ay meron pa sanang available na cottage. Pero kung may dala lang kaming tent ay paniguradong mag-stay kami dyan sa may Kalabasa. Hindi ko nga mapigilan na i-video ang tanawin na ito dahil sobrang solid sa ganda. At nung nakahanap na nga kami ng cottage, ay diretso pahinga muna. And then chill-chill. Syempre, mawawala ba ang picture-picture? Di rin mawawala ang tawanan at kwentuhan. Iniinom ko nga pala dyan yung Sunmig Lychee. Grabe, hindi siya lasang alak. Parang umiinom ka lang ng juice. Akala ko kasi basta alak ay mapait. Akala ko lang pala yun. At okay naman pala siya sa panlasa ko. Legit na soft drinks ang datingan. At pinahiran ko na rin ng sunblock si Pepperons. Kahit di tayo sure na e-effect sa kanya to. Ay, charis! Naki-CR nga ako sa taas at nung pagbaba ko, grabe, ang ganda ng view. Galing ni Lord, no? Nung hindi na masyadong mainit, ay napag-desisyonan na namin ni Pepperons na maligo at magtampisaw na. O diba? May pagganon pa ang lola nyo. Happy naman kaming dalawa ni Pepperons na mag-bonding. Pero for sure, masaya rin kapag kabanding mo ang buong pamilya mo. Lalo na kapag ka may mga outdoor activities like this. Pumunta nga kami ni Pepperons dun sa may malakas ang agos. At ang feeling nga namin ay parang tinatanggal lahat ng problema at sakit namin sa katawan. Natatawa nga ako dahil lumalakas ang agos ng tubig at unti-unting inaanod si Pepperons. Ayan nga't nilalabanan pa nga. At syempre, papahuli ba ang lola nyo? Higa-higa na rin ako dyan. At ninamnam na lang ang daloy ng tubig. At in fairness, hindi malamig ang tubig. Dala na rin siguro sa init ng panahon or may umihigawing likod kaya ganun. Ayan nga, kung makikita nyo ay naanod na rin ako. Talaga nga naman kasi lumalakas ang agos ng tubig. Kung mapapansin ninyo ay wala si Scarlett, hindi na muna namin siya sinama dahil malayo nga itong pinuntahan namin. Ayan na nga, at nung napansin namin na may mga kalabaw na balak maligo sa ilog, ay dali-dali kaming umahon ni Pepperon. And fast forward, nag-ready na nga kami pa uwi. 200 pesos nga pala ang rent sa cottage. Ayan, at nag-video pa nga sa nature ang OBR nyo for one more time. Official back ride nga pala ang ibig sabihin ng OBR na nagpa-pertain sa kanilang asawa, girlfriend, or partners. Official back rides ay iba sa normal back ride. Mas okay naman tawagin kaysa angkas. O diba, ang daming hanash? Hala, maglubay at tanawi subaybayan.